Kasikin isang magandang good evening. Welcome ulit po sa ating YouTube channel. And of course, you're still watching Chicken Namnams TV. Long time no see po, but now see now. Okay, talagang nag-vlog na lang po tayo mga kasikin sapagkat ayun, for tonight po is magna-night feeding po tayo sa ating mga alaga sapagkat hindi po napatukan ni Papa yung ating mga alaga at tayo rin po ay may nilakad. So mga kasikin, Oriental Breeder po ng North Cebu, Ken Monticello po. Kasikin, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan. So, na-mention na po namin na again, magpatoka po tayo sa ating mga alaga. Pwede po natin hindi pa kain yung ating mga alaga mga kasikin. Lalong-lalo po na yung naka-free range sapagkat ayun, nakadapo na sa puno ng mangga. But yung mga nasa kulungan po ay talagang hindi po tayo makakatulog kung wala po silang kain mga kasikin. Kaya ayun, so lalaanan na lang po natin sila ng oras mga kasikin kahit medyo marami po sila. Around 100 heads po yung patukain natin or papakainin natin. At one by one po yung papakain natin sapagkat isa po sila sa isang kulungan. Kaya samahan nyo po mga kasikin at syempre mag-update na lang po tayo sa atin po mga alagang manok. And so ang main problem lang po natin mga kasikin kapag gabi tayo nagpapakain is marami na pong mga langgam. Hindi po yung mga hulmigas or ants but yung mga hakot po yung tawag sa amin. I don't know ano po yung term sa inyo. But ito po yung mga uri ng langgam na kung saan sa gabi ay talagang naghakot sila ng mga pagkain. So maya-maya ipapakita ko sa inyo kung meron. So sobrang lakas po lang mga agat. At ngayon nga, ayan, meron tayong mga backup. Meron tayong dalawang flashlight. At syempre itong cellphone natin gagamitin din natin pang pailaw sa ating mga alaga. So dito tayo mauna sa kulungan na ito mga kasikin. So ayan, so sila po yung pakain natin. So buksan natin sila ng sabay at lalagyan natin ng patoka. Okay, so ayan. So yung isang flashlight mga kasikin nilagay natin sa itaas para may ilaw po dyan makakain. At ito naman, ayan. Okay. So didistance lang tayo ng konti. Parang ganito para ayan, makakain po talaga sila. So ayan. Sila mga kasikin. Ito po yung ating mga basila, no? Ayan sila. Okay. So ito nga pala ating mga basila mga kasikin ay ready to breed na po sila. Ayan. Sobrang dami na po nilang itlog. Oh. Ang itlog na po sila mga kasikin. But again, infertile po ito. Kasi nga, again, they are on molting po. So nagpapalit pa sila ng balahibo. So around October, pwede na po natin silang i-breed. But sa kanilang taba, ayan ang itlog na. So yung isa nga pala ditong basila natin mga kasikin. Ayan, sa tingin ko ay madidisgrasya naman po ito. Bigla na po siyang, ayan, wala pong lakas po yung kanyang mga binti. Kumakain pa naman din siya. But siguro, subukan na lang natin itong patimbang mga kilo, mga kasikin, no? O ibenta na natin ito per kilo. Ayan, so tingin ko sa Lunes. Ayan, so balik tayo dito sa ating mga basilan. Bali mga kasikin, ito nga po pala yung sinasabi ko po sa inyong mga hakot, no? Ayan, so sobrang bilis po nilang makadapo po sa atin, no? Ayan, kasi gabi po yung tinglabas nila at saka early morning, yung mga around 5 AM. So sobrang dami po nila hanggang doon, no? Ayan, ito po yung kalaban natin. At hindi lang po ito, pati yung bunhok po sa ating mga alaga. So ayan na po sila mga kasikin, no? Kumakain na. Ayan, kasikin, nandito na tayo sa ating mga asil at basila, no? Ayan. So mayroon tayong subscriber na nagsuggest po ng pangalan. Pwede daw Tibo po yung pangalan natin sa YT. So ayan, pag-isipan natin. So pwede rin naman mga kasikin. So ayan, nandyan na tayo sa ating mga asil, no? Asil at saka basilan. Tingnan natin mga kasikin ng malapitan. Ayan po sila. Sobrang laki na mga kasikin. Marunong sila mga asta po. Ayan, para mas mapabilis po mga kasikin, kailangan natin galawin yung kanilang mga pagkain para ayun, kakain sila. Ang nakita natin ng konti mga kasikin para maklaro po nila yung kanilang mga patoka, no? Ayan. Ayan po. Laki na po talaga yung mga asin natin. Ang ating blues po. Sobrang ganda kapag gabi mga kasikin. Ayan. Dito pa yung anak ni Basilio. So, ayan. So kapag matapos natin dito mga kasikin, ayan. Nasa pang 15 na to. So 50 na po yung kain natin. So, may gimfal pala si Papa dito na. Ayan.
tinamaan ng idol, no? But, ayan, kumakain. So, yung ating pong black din po na asil, andyan po siya. Ayan, maganda rin mga kasikin, no? So, marami na talaga tayo. Ayan. So, again, wala natin galawin yung kanilang mga patuka, mga kasikin, para pinado po silang kumain. Sige na, Whitey, tibo. Tibo. Ayan. Hindi maubos, ito po yung mga patukaan nila, yung pong gagamitin natin sa susunod natin mga napakain. So, at least po, may laman na po yung kanyang butsino kahit pa paano. Kunin lang natin, hindi naubos. Oh. Dito, kumakain pa silang dalawa. Ngayon mga kasiken, ayan, ang atin na pong isang asil na lang po na stag. So, 6 months old. So, special po kasi siya lang po yung isa dyan sa kulungan. And then, dito rin po pala mga kasiken, ayan. So, kung natatandaan niyo po ito mga kasiken, ito po yung ating asil po na pinaris po sa ating hini. So, bakit kaya nandito siya? Ayan, nandito sana po ito mga kasiken, no? So, yung kanyang mga sisew, ayan, tinipon natin sa basilan. Unfortunately mga kasiken, 6 po yung kanyang itlog, 4 lang po yung napisa niya, sapagkat yung dalawa po ay sobrang bigat niya, naapakan niya mga kasiken. Patay po yung dalawa, hindi nakalabas sa itlog dahil nga naapakan niya mga kasiken, no? Ayan, so ang 4 nandun, safe po sa ating inahin. And so, kinuha na lang natin siya mga kasiken para mapaliguan at mabalik natin ito sa ating asil hini. So, ibabalik natin siya kaagad kapag makondisyon na natin ito. So, pang 17 na po siya mga kasiken, no? So, meron na lang tayong 83 heads na papakainin. Sobrang dami pa. At ang oras natin mga kasiken, ayan, nasa 6:31 na. Nako po, wala pa tayong dinner. But, ayan, unahin po natin yung ating mga alagang manok. Kasiken, si Eros. Okay, nasa pang 18 na po siya. Sobrang bagal po pala nitong kumain mga kasiken. Pero naubos po niya yung patukang sobrang dami niyan. Maubos po yan. Okay, pasukin natin. Sobrang laki po. Diyan lang siya natutulog mga kasiken, no? Sa ilalim po ng ugan na ginawa natin. Ayan. And so mga kasiken, iiwan muna natin si Eros dyan. So yung flashlight na natin yung bahala sa kanya. Punta muna tayo sa iba pa nating mga alaga para mas marami pa tayong matatapos na pakainin. Dito tingnan natin na yan. Tapos na, bumalik na sa dapuan yung asil natin. Kunin natin yung flashlight dito, no? Siyempre meron pang maliit na natira, kunin natin para hindi po masayang. Gamitin pa natin ito, no? So ito pa yung katukan natin mga kasiken, no? Sobrang dami pa. Ayan. And sinunod agad natin si Fisius mga kasiken, ang ating isang Jutaco Demeter na broodcock, no? Ayan po siya. Okay. Pang 19 po. Ang lawag sa chicken. Ayan, ang kasunod naman, isang pulit po natin na infal, no? Ayan, bulik na pulit po. Ito po ay sweater doon po mga kasiken, galing po sa kaibigan natin na pulis. Hindi pa na-breed sapagkat again wala pong bakante para po sa game fall natin. So, inuuna natin yung mga oriental natin, no? At maganda po yan, may tahid po yung inahin na yan mga kasiken. So mga kasiken, ito po ay pang 22 heads na po. Dalawang asil natin. And so kasiken, patapos na po ang ating mga asil. Kukunin na natin. Medyo meron pang laman. But ayan, gagamitin natin sa iba pa natin alaga yan. Tapos na. So, bahala na sa hindi nakadapo ulit. Dito tayo sa ating 8 heads po na basilan. Na 2 months na po. Ayan. Okay. Ilagay natin dito sa gitna mga kasiken. Supposedly, developer po yung patuka nila, but ayan, hindi lang tayo naghanda pa ng developer, so ito na lang pong Galimax Pro Plus. Ayan. Ayan po sila, no? So, 8 piraso, hindi po sila magkasing laki mga kasiken. Ayan. But itong mga malalaki, mga stag po sila. Ayan, sobrang lakas lang kumain.
So mga kasikin, tapos na po natin pakainin yung 73 heads po na nandito. So pupunta na tayo sa kabila nating area. Nandun po yung mga breeders natin, especially yung mga broodcock natin. But before that, samahan niyo po muna ako mga kasikin. Atin muna i-safety po yung ating alagang mga sisiyo dito na basilan. At saka yung anak ng ating asil na hini. So every night nga po lang po yan. Ayan, nandun po yung ating inahin, no? Ayan. So pinapasok natin siya sa limber sapagkat meron pong, ayan, hindi natin talaga alam kung pusa ba or daga yung kumakain ng mga sisiw dito. At dito rin yung isa. Bali nandito po yung ating asil hini po. Ayan. Ano yun? O, nandito mga kasikin. Ayan po siya. So ilalagay din natin siya dito. Ayan, kung napapansin nyo ang limber, nilagyan natin ng black po na net. So dyan natin ilalagay mga kasikin. So every night po tayong sigurado po nato yung safety po ng ating mga alagang sisiw sapagkat ang lagi po tayong nauunahan po ng ating mga kalaban. We're not really sure mga kasikin kung talaga bang pusa o daga yung kalaban natin dito. Ayan po ang ating inahin, basilan yung inahin. At yung mga sisiw na nandito is sisiw po ng ating asil. Dandahan natin sa pagkuha mga kasikin. So nandito po yung mga sisiw mga kasikin. Ayan. So yan po mga itim, basilan po yan. At ito po yung tatlo, anak ng ating asil na hini. No? Ilagay na natin sa inahin. Ayan. Ayan. So talagang every night po, ginugulan natin ng oras para safety po. Ayan. So ayan natin ang takip mga kasikin. Ayan, so safe na po sila dyan sa loob. So bukas ay papalabas na naman natin sila dyan. Okay? Ayan, so dito rin sa kabila, same lang po yung gagawin natin. So ayan. Ibang lalaki na. So nandito po yung isang asil na medyo malaki na mga kasikin. Ayan. Stain po ito po siya. Ayan. Ano? Cable tie bat. Yung akin pong clue is yung kanyang pakpak. Siya lang po yung ganitong pakpak kasi yung iba medyo matataas na po yung kasama. Ay mga kasikin, no? Ayan. So ito. Ayan, malaki na. So week old mga kasikin. Ang ganda, di ba? Ayan, lagay natin sila sa limber. Lima. Sampo. Labing apat. So actually mga kasikin, 17 pieces po yung sisiw niya. But one night po ay, ayun, sinubukan natin hindi sila ipasok dito sa limber. So talagang yung tatlo ay na-disgrasya mga kasikin. So ayan na sila. So, makatulog na tayo ng mahimbing nito mga kasikin, no? Ayan. So kapag mag 2 weeks na yung mga sisiw, ayan, i-transfer na natin siya sa ating brooder. So ayun, tapos na tayo dito mga kasikin. Ay, time check, 7 PM na po. But ayan, passion talaga natin ang pag-aalaga, okay? So punta na tayo doon at hindi ko na lang po isa-isahin mga kasikin para po medyo madali. So i-update na lang po namin kayo sa amin pong asil blue at saka yung hine. After that one po, ayan, tatapusin na po natin itong video. So maraming salamat mga kasikin, no? Sa patuloy na panonood at pagsubaybay. So samahan niyo ako mga kasikin at kainin natin yung ating mga breeders na nandun sa kabila. And bali mga kasikin, nandito na po tayo sa kabila po nating area. So dalawang asil pang 75 na po sila sa ating pinapakain. Ayan, so malapit na po talaga natin sila magamit sapagkat yung isa, ito na po dyan mga kasikin, no? So, which is really good po. Nakadapo na po sila doon sa itaas. Yan po. Pero kinuha natin at ayan, pinapakain muna natin.
So kasi nandito na tayo sa exciting part ng ating asil Henny. So gustuin mo natin na pababain po yung kaparis niya, but ayan, simula na palang maglimlim mga kasikin, no? Ayan. So maganda sapagkat naglimlim na po yung ating asil bros. Sa tingin ko walo lang po yung kanyang itlog sapagkat yung pong kinuha po natin sila dito mga kasikin ay agad pong nangitlog po yung ating asil bros na hen po, kaya kinuha mo natin yung 4 sapagkat for sure po wala pong laman yun. So yung 8, ayan, so hopefully may mga laman yung 8. Okay, so maximum egg po niya is nasa 12 pieces pa talaga, but ngayon ay nasa 8 lang. Sana po madagdagan yan bukas kasi nga naglimlim na siya, so there's a big tendency po na madagdagan po yan ng isa pong piraso. So yung atin lang pong kanina brood cock yung pakainin natin. Ayan. So, may mga pasisyo na tayo dito. May kasunod pa. So, siguro 1 week muna ititigil natin siya. Or shall we say, i-condition natin. Lagyan natin ng vitamins. At siyempre, putulin rin natin yung kanyang tahid mga kasiki, no? Kasi sa pong taas na. Saan kaya natin siya ipapares? So, pwede po natin siyang ipares sa ating mga shamo, no? Para magkaroon na tayo ng shamo na mga henny. But, again, meron na po tayong mga asil na hens po na yan nga, ready to breed din. So kasi kinasa panghuli na po tayo na kakainin. So they would complete our 100 heads po. Ayan, nakadapo na po yung iba. And then dito yung isa, kumain na, bumaba na siya. So pababain muna natin yung dalawa na kasikin. Ayan, kusa pong bumaba yung isa. Sobra po tayong na-excited na dito mga kasikin sapagkat nagsimula na po sila mangitlog. Ay, anong pansin niyo po dito? Meron pong mga hindi po na itlog. Tingin ko tinuka po nila. So, ready to breed na po talaga silang tatlo. Kaya pwede siguro yung ating henny dito natin ilalagay, no? Para, yun nga, maganda siguro ang resulta sapagkat kabalihibo lang nila. Pero, again, asil po yung henny, sila mga shamo. So, medyo madihado po tayo sa pagbibenta. Kaya, pwede rin si Asuma o yung kanilang ama yung babalik natin. So, sa isa siguro si Asuma, yung isa si Orion, at yung isa naman po si Orpheus para, yan, single mating po sila para, again, maganda. So, tatlong inahin, sabay-sabay. So, sa tingin ko, nagkakaroon na po tayo ng maproduce na mga shamo na sisiw. Sapagkat, ayan, meron na pong mga nag-inquire din po sa atin. Yun nga rin po problema, sobrang dami nag-inquire pero hindi naman po bumibili. Kaya, again, for the month of September po talagang wala po tayong benta sapagkat wala po tayong mga pasisiw, no? So talagang own expenses po natin yung katukan nila mga kasikin. So nasa 8,000 po yung nagasto natin the entire month ng September. And sana ay mabaway pa natin ito sa Oktobre, no? Yan. So, kumakain na sila mga kasikin. Ayan, so kasikin, welcome back ulit po sa ating YouTube channel, no? So kakatapos lang po natin na magpatuka ng ating mga alaga. At direct na po tayong nanghilamos mga kasikin. Nag-half-bath kaya agad tayo sapagkat sobrang dami pong gumagapang sa atin. So nakakati po yung buong katawan natin. At yun, so tapos na po talaga tayo. Maya-maya ay kakain na po tayo ng ating pong hapunan mga kasikin. So bago tayo magtatapos mga kasikin, shout out tayo sa ating pinaka-idol na si Sir Nick Doy TV. So kung meron tayong time, again, bisitahin natin yung kanyang channel. Same po tayo ng passion. Nag-alaga din po siya ng mga oriental breed. At next, ganda ng panahon ngayon kasikin, kailangan yan ang ating mga alaga. Dapat lagi may tubig, lalo na sa mga breeders nating gaganda talaga ng mga inahin. So, thank you so much. Shout out kay Divine Villafando. Shout out sa iyo kasikin. And then, ang ating sulit subscriber po from Isabela Province, John Brian Corpus. So, ayan. So, siya po yung nag-request sa atin ng pangalan ng ating asil na white na si Tibo. So, first time po na, again, follow natin yung suggestion ng ating kasikin. So, Tibo na po, official name po ng ating asil na puti. So, God bless sa iyo kasi pa-shout out kasikin from Isabela Province. So, maraming salamat na sa patuloy na pagsubaybay at panonood. So, mga kasikan, bago tayo magtatapos, kanina nga pala ay, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ano po ito? So, ito po ay mga sapal mga kasikin
nakahingi tayo ng sapal na naman po sa pinakasulit po na ice cream po sa Bugo City. So shout out sa iyo Ma'am Patring, maraming salamat po sa sapal na naman po na amin pong ihalo sa aming patuka. So again, libre na po yung patuka natin pagkat mga around 10 kilos po. So everyday, ihalo natin mga around 1 kilo sa umaga and then another 1 kilo sa hapon. So mga kasiken, maraming salamat sa patuloy na panonood at i-update ko po kayo sa patuloy po nating pagparami po ng ating mga hasil na hini. God bless mga kasiken and see you po when I see you.